Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang ilang bagay tungkol sa research dahil di natin kakayanin na pag-usapan lahat ang tungkol sa research. So particularly, pag-uusapan natin dito ang Practical Research 1. So kung bago ka pa lang sa ating channel, Kuya Mike nga pala ulit, gumagawa tayo ng mga educational videos and mga tutorial and tips para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mga idea sa mga bagay-bagay. So this time, magbabalak tayong gumawa ng research topics or research video series na patungkol sa Practical Research 1, especially sa mga senior high school students na nasa grade 11. Okay? So pag-uusapan natin yan in just a few moments. Kung bago ka pa lang pala sa channel natin, mag-subscribe ka na at mag-like ka na sa video na to para masubaybayan mo at may update kita sa mga video series na gagawin natin sa Practical Research 1 dito sa channel na to. Sa video na to, ang ating objectives ay dalawa lang. Una, sisimulan natin ano nga ba ang definition ng research. Okay? At pangalawa, ano nga ba ang importance of research in our daily lives. Ibig sabihin, bakit ba natin pinupursue yung research, bakit ba ginagawa ito, at ano ba ang importansya nito sa buhay ng bawat tao, especially sa mga nag-aaral to write their academic papers. So, dadako na tayo dun sa unang objective. Sagutin natin yung unang objective ng video na to, which is we will define the word research, okay, in general. So etymologically speaking, the word research came from re and search. Yung re, isang ibig sabihin nito ay prefix, which means again, and search is a word which means to look for. So therefore research is to look for something, according yan kay Chapman 1979. Research is also understood as a systematic investigation or inquiry entailing collection of data, documentation of critical information, analysis, interpretation of information, according naman yan kay Williams 2007. Therefore, research can be also viewed as the formation of new knowledge and the employment of previous or existing knowledge into a new and creative way by O'Donnell 2012. So meaning to say, mga katuto, ang pinaka-basic definition ng research is creating new knowledge. So meaning to say, kapag nagkakandak ka ng research, ikaw ay humahanap ng panibagong kaalaman na idadagdag mo sa body of knowledge na existing na. Sa body of knowledge na na-produce na ng ibang mga researchers at ikaw yung gagawa nun. So yun yung definition. Na reach na natin yung first objective ng video na to, which is to define the research. Okay, and we are now going to discuss regarding the 5 importance of research in our daily lives. Actually, don't limit yung importance ng research sa 5 lang. Maraming importance yung research, pero ito po ay based from the research of Cristobal and Cristobal 2017 na meron po tayong 5 major importance of research na kailangan nating isaalang-alang in our daily lives. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagpo-pursue ng research sa buhay natin or kung bakit natin ito ginagawa as practice habang nasa high school pa lang kayo, especially kung kayo ay grade 11 and grade 12 or college or master's degree na gumagawa ng research, pwede nyo rin itong pagbasehan, especially yung mga nasa grade 11 at grade 12, magbe-benefit kayo dito sa mga topics na meron tayo sa video na ito or sa channel na ito. First, research aims for truth according to Rolfe 2002. Okay? To explain this, nung unang panahon, according sa mga paniniwala, tayo yung center ng universe. Ang Earth is the center of the universe. Pero dahil sa kaalaman na isiniwalat ni Copernicus, according sa kanyang pag-aaral ng mga bituin, ng mga planeta, napag-alaman niya na ang center talaga, the solar system alone, is the sun. So meaning to say, nabulag tayo ng kasinungalingan noong unang panahon na yung tradisyon o yung kaalaman ng mga tao
tayo yung center ng universe, pero hindi pala, kundi yung sun pala. So, it explains that research aims for truth. Katotohanan yung magiging bunga ng isang research according to Rolfe 2002. At isa pang paniniwala ng mga tao noong unang panahon na tayo bilang isang daigdig ay nakapatong sa isang likuran ng isang napakalaking turtle. So isa siyang kasinungalingan dahil di naman siya totoo. At sa panahon natin ngayon, with all our creations, inventions at lahat ng mga technologies na meron tayo, na i-explain na yung mundo ay nasa solar system, and within that solar system, ang sun ang pinaka-center. At we are just a part of a galaxy which is the Milky Way galaxy na malapit sa Andromeda galaxy. At there are clusters of galaxies, iba't ibang shapes, iba't ibang shapes, iba't ibang characteristics of galaxies out there. Ibig sabihin, napakadami, billions of galaxies, hindi po mabilang. Ibig sabihin, napaka-vast, napakalaki ng universe. Okay, so research aims for truth. Number 2, research improves quality of human life by Bornemann 2013. Totoo po ito. So, ini-improve nito yung quality of human life. Limbawa, noong unang panahon, yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, susulat sila sa tao, kaibigan nila sa ibang bansa. It takes 2 to 3 months bago nila ma-receive yung letter. Tapos magre-reply yon 2 to 3 months again bago nila ma-receive yung letter nila. So matagal yung communication. Hanggang sa dumating ang panahon, nagiging 1 linggo na lang. Hanggang sa dumating yung panahon na meron na tayong mabibilis na mga tagapagpadala ng mga letters o mga liham natin. So dahil sa research, nagkaroon tayo ng cellphone, karoon ng Facebook. Ayan si Mark Zuckerberg, na-invento niya ang Facebook. Siyempre, through research yan. Yun yung mga products of research na pinagsama-sama na, in-innovate na nila. When we say innovation, ito na yung idinagdag nila sa mga existing technologies. Kaya nagkaroon tayo ng mga additional advancement, breakthroughs sa technologies na ginagamit natin. That's why research improves quality of human life. Ngayon, ang tao kaya na makipag-virtual video call sa kahit saan mang parte ng buong mundo basta meron kang internet. So dati kung 3 months or 2 months dumarating yung message mo sa ibang tao, sa ibang panig ng mundo, ngayon real time na pwede kang makipag-usap sa kanila. Sa Messenger lang pwede kang makipag-usap ng load lang ang gagamitin mo or internet lang, and then real time nakikipag-usap ka. So improves quality of life. Noon, yung mga magulang natin, mga ninuno natin, dito sa amin, kung lalakarin mo yung bayan papuntang baryo, it takes you parang 4 hours. Pero dahil sa invention like motorcycle or vehicles, kaya na nating puntahan yung mga dating pang-4 na oras ng 30 minuto na lang or mas mabilis pa. So meaning to say, yan yung mga products ng research na nag-i-improve talaga ng quality of life according to Bornemann 2013. Okay, number 3 naman, research saves life. So ito naman ay according to Cancer Research UK 2019. So isa pa ito sa importansya ng research, research saves life. So alam nyo ba na ang cancer hanggang ngayon wala pa siyang cure? Pero meron na tayong mga researches na nagsasabing we can prevent cancer and we can treat cancer. Pero wala pang cure yung cancer, kaya nga yung mga researchers ay patuloy na nagsisikap na malaman para alamin kung ano nga ba yung pinakang cure ng cancer. Pero according to this statement, research saves life, marami nang nailigtas ang research ng mga buhay ng mga tao. Noong unang panahon, ang mga tao namamatay lang sa mga viruses, like yung mga respiratory viruses, namamatay na lang sila ng bigla-bigla at walang kalaban-laban. Kasi nga walang cure, walang gamot, dahil wala pang nakakaalam kung ano yung gamot. So halimbawa si Alexander Fleming, na-invento niya through serendipity, yung accidental discovery, na discover niya yung tinatawag nating penicillin. Okay, gamot yun na panglaban sa mga viruses. Ganon din naman si Alejandro Aguilar, na discover niya yung erythromycin. Yung erythromycin na ito naman yung panglaban sa mga bad bacteria na kung saan noon ikinamamatay ng tao. Pero ngayon, dahil sa mga gamot na ito, medicine na ito, breakthrough sa medicine field, ay
nape-prevent natin na mawala ang isang buhay. Kaya nga, research saves life according to Cancer Research UK 2019. Pang-apat na importansya naman ng research is research gathers necessary information according to Eguinagu 2016. So, napakaraming information sa panahon natin ngayon. Meron mga false information at according nga sa isang pag-aaral na yung 85% ng data nakikita natin sa internet ay false. Ibig sabihin, 15% lang doon ang nagsasabi ng katotohanan. So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong mag-filter ng mga information, maaari kang makagather ng mga false news. For example, may nagsasabi na patay na daw si Manny Pacquiao. Pero ang totoo naman, buhay na buhay pa si Manny Pacquiao. Meron ng mga 3,000 comments doon na nagsabi ng condolence. Hindi man lang nila inassure or verify kung talagang patay na si Manny Pacquiao. Pero buhay na buhay talaga siya. So, yun ay sample lang na maaari tayong makakuha ng mga false news, mga misinfo dyan sa internet. So, research gathers necessary information. So, kapag nagre-research tayo, kinukuha lang natin yung mga necessary information. So, magtiwala tayo dun sa mga published books, dun sa mga talagang credible books, dun tayo magtitiwala. At kung gusto talaga natin sa internet, hanapin natin yung mga reliable sources, yung mga reliable sites. Okay? At maraming halimbawa niyan sa Google and other sites. Okay? Pang-lima, which is, ito na rin yung pinakampanghuling importance of research. Bago tayo magtapos, research explores humanity according to Lee Tran and Lee 2007. So, explores humanity. Hindi lang mga bagay, hindi lang mga phenomenon, hindi lang labas ng mundo, hindi lang hayop, hindi lang halaman ang pinag-uusapan, kundi research explores humanity. Ibig sabihin tayong mga tao din, the way we talk, the way we walk, the way we move, the way we think, lahat ng bagay na ito, our traditions, our communications, our language, are also being studied by the researchers. Okay? That's why research explores humanity. Ibig sabihin, halimbawa, kung meron tayong mga katutubo na naninirahan sa mga kabundukan, halimbawa yung mga Agtas, Aitas, Malays, mga ano pa bang ibang halimbawa ng mga indigenous people, pwede nating alamin yung kanilang mga gawi o mga nakagawian. Okay? Paano sila mamuhay, paano yung mga tradition nila, paano yung day-to-day living nila. So we can study them because research explores humanity at makakatulong ito sa pag-benchmark natin. Halimbawa, sa Japan, bakit meron silang mahabang buhay? Bakit sila yung pinakamataas na life expectancy? Bakit hindi pwedeng maging ganun din ang life expectancy ng mga tao sa Pilipinas? So you can search kung paano yung ginagawa nilang diet, kung ano yung ginagawa nilang exercise, at you can adapt those. Kaya pag nalaman mo yun, maaaring magkaroon ka din ng mahabang buhay. So that is one of the importance of research. So isa pang halimbawa sa India, sa kanila lagi silang kumakain ng sili at saka ng mga sibuyas na kung saan nagpapabaho. Sa atin, mabaho yung kanilang amoy. So, alam nyo ba yung putok na tinatawag? So, ganun yung amoy nila, lalo na yung mga lalaki sa kanila. Pero alam nyo ba sa atin, parang masangsang or bad na amoy yon. Pero, sa India, kapag wala kang ganung amoy, yung putok na yon, pag wala kang ganung amoy, hindi ka attractive sa mga babae. So, yung mga Indiano, pag meron silang ganung amoy, ay meron silang attraction sa babae. Which is parang ironic naman dito sa atin sa Pilipinas, kabaligtaran. Kapag may amoy kang gano'n na mabaho, lalayuan ka ng mga tao. So, research explores humanity. So, ganun po yung explanation po nun. So, na-meet na po natin yung ating mga objectives sa gabing ito, sa video na ito. First is yung ma-define natin yung research. Nagsimula nga ito etymologically sa word na re at saka search. Re means again and search to look for. And then, nalaman din natin na isa pang definition nito is to create new knowledge. And as well as, na-discuss din natin yung 5 importance of research according to Cristobal and Cristobal 2017, which is number 1, research aims for truth. Number 2, research improves quality of life. Number 3, research saves life. Number 4, research gathers necessary information. And number 5, research explores humanity.
So yun lamang po ang gusto kong ipahiwatig or iparinig sa inyo, ituro sa inyo ngayong video na ito, ngayong araw. At kung ngayon ka pa lang napabisita sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell button para ma-update kita sa mga susunod nating pag-uusapan in the next video. So pag-uusapan natin next video ay ang characteristics, processes, and ethics of research. Ano nga ba ang characteristics ng research? Pangalawa, ano ba yung proseso, yung step-by-step guide ng paggawa ng research? At pangatlo ay yung ethics of research. Bilang isang tao, paano ba natin ikakandak ng ethical yung isang research? Kagaya ng teacher, merong ethics for teachers, meron ding ethics for engineers, meron ding ethics for doctors, at iba pa. So yun yung mga pag-uusapan natin in the next video, kaya mag-subscribe ka na kung ngayon ka pa lang napabisita dito. By the way, kung gusto nyo pala magpa-shoutout dito sa channel ni Kuya Mike, just comment down below, #Kuya Mike pa-shoutout. And kung gusto nyo mag-request ng video, i-comment nyo lang din dyan sa comment section para gawan natin ng video kung sino yung mas maraming request. And once again, here's Kuya Mike. Maraming salamat sa panonood. Peace.